update mula sa investigative team? Na pending pa yung investigation natin. Nakausap na rin ng ating mga team of investigators yung family. And they were apprised of their rights as well as the remedies na available sa kanila. Binanggit na rin na yung availability ng financial assistance if they would be qualified. Sa recommendation na kaso, anong masasabi ninyo doon, sir? Na ipapile doon sa mga pulis? Yung Yung involved doon sa nabota sa I think merong recommendation ang PNP ba to file administrative charges, di ba? And criminal charges for reckless imprudence resulting to homicide. Well, hindi ko alam kung ano yung basihan nila nung recommendation. But definitely the CHR will be releasing its investigation report once it's concluded. And kasama ho doon kung merong dapat na criminal charges na dapat ma-file base doon sa investigasyon na ginawa. So kung komento ko tungkol doon sa recommendation, well, I can't comment kasi hindi ko alam kung anong pinagbasihan nila. Sir, may timeline tayo ng investigation? I think 100 days ba? 100 days. We have 100 days for the investigators to submit their final investigation report. Hindi ba siya magiging too late given na meron ng recommendation for criminal charges? Kung mag-recommend tayo ng criminal, hindi ba too late yun? It's not too late kasi ang purpose naman ng investigation ng CHR is to determine violation of human rights. Kasama yung recommendation for the filing of charges for administrative, criminal, or other cases. Incidental lang siya doon sa findings or determination of violation of human rights. So kung siyempre kasi wala naman kaming prosecutorial function, we can only include in our findings and recommendations yung filing nung sa tingin namin kung ano yung dapat na kaso. But it's still up to the prosecution service to determine kung ano yung tamang charge. So may retraining na pinaplano yung dun sa Northern Police District. Satisfied na ba kayo doon or kailangan pa mas malakihan na lahat ng police na lang ay i-retrain tungkol sa mga ganitong operations? Retrain kasi ang presumption kasi diyan once they are in the service, they are already trained. Okay? So dapat alam na nila kung ano yung mga proseso at ano yung kanilang matungkulin. Ngayon, yung do sa retraining, hindi lang dapat sa stasyon na yon. Dapat the entire police force meron. In fact, meron din naman ngayon na existing na training and na binibigay sa kanila on human rights. Siguro mas magandang focus dyan yung on my personal point of view, yung training on the kung paano tong gampanan yung tungkulin in accordance with the police operational procedures and guidelines. Kasi yun yung magiging human rights based approach na yun yung procedures nila. Kung susundin mo lang ng tama yun, maiiwasan mo yung paglabag sa karapatang pantao. Siguro mas focus dun sa kanila. Bukod pa dun sa human rights education training na binibigay sa kanila. So, hindi mo siya symptomatic of a bigger issue with the PNP kasi we know that this is not the first time that this happened. I mean, in the past administration, ang dami ganitong incidents din po na parang, what do you say about that, sir, as a PNP, as an institution, yung mga ganito nangyayari pa rin siya under this new administration? Ano ang? So, parang do you agree, sir, na parang symptomatic siya of a bigger issue talaga sa PNP, considering na this is not the first time it happened, na laging may lapse sa protocols na sinusunod?
Hindi naman natin may tatanggi na nangyayari siya, nangyayari rin before, nangyayari pa rin ngayon. Ngayon, kung ito ay sintomas ng malaking problema sa organisasyon, well, hindi ko masasabi pa sa ngayon. Bagamat ito ay manifestasyon na may problema sa mga tauhan ng organisasyon na to. Sir Jairo Modelo po from Rappler. Nabanggit po ni Chief of Police ang nabotas na may lapses dun sa procedure, tapos nabanggit din po ni DILG Chief Abalos na pag-uusapan nila ng PNP leadership yung pagre-review ng PNP operating manual. Lumapit po ba sila sa CHR para po rin po yung suggestion sana or consultation with the CHR? Wala pa po. Wala pa. But we are open. Kung sakaling imbitahan kami, malugod ho kaming sasama at tutugon sa kanila. Sir, balikan ko lang yun doon sa nabanggit niya na yung manual, kung sinusunod siya, okay sana. So does that mean na on the perspective of the CHR, no need to revise the manual? Tingin ko as an operating procedure ng Philippine National Police, kung tama lang ang pagtupad doon, ma-address na niya yung mga maling gawa. Ngayon, kung siyempre, yung manual is a living document. Alam naman natin yon na kahit sa organisasyon, kapag may manual, hindi naman ito perpektong dokumento. Bagamat ito ay nag-a-address na nung karamihan ng mga issues and problems and kung ano yung dapat gawin. Ngayon, kung kailangan mag-adjust base sa sirkumstansya sa mga pagkakataon, mas magandang gawin. So yung sa hindi pagsuot ng body-worn cameras, ano panawagan ninyo sa PNP? Kasi medyo parang ano rin siya yung sa investigation, hindi mo kapag forward din ng maayos, ano panawagan ninyo sa kanila? Meron naman kasi sila, hindi lang nagagamit. Kung inyong maaalala, isa ho ito sa mga rekomendasyon ng Commission on Human Rights before, yung pagsusuot ng body-worn cameras sa kanilang operasyon. Malaking bagay ho kasi siya para masiguro na tama ang pagtupad na sa tungkulin ng mga kapulisan. May iwasan yung mga ganitong paglabag sa karapatang pantao. So mas maganda na ang mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalong-lalo na sa pagsilbi ng mga warrant of arrest or search warrant, meron body-worn cameras. Sir, na-mention kanina na open kayo to cooperate or to be consulted by the government regarding this particular the protocols or whatever. Pero sir, in the bigger context po, specifically siguro on the drug war killings of the past administration and the investigation of the government, kamusta po sir yung status sa CHR sa mga, for example, sa drug war review panel or sa other investigations being conducted by the government? Kasi of course, ang CHR, you've been investigating the cases po and you know the details, you know the information. Kamusta po yung like info sharing niyo or yung involvement niyo po yun with other government agencies po? Review pa. Well, siguro ilagyan natin konteksto. Yung relationship namin ng CHR with the other government agencies so far, maayos po. Kasi we have been actively engaging with several agencies of the executive department like the DOLE, DSWD, DILG on different matters. Ngayon yung tanong niyo po tungkol dun sa pag-imbestiga dun sa extrajudicial killings, wala pang imbitasyon sa amin tungkol doon. But if ever kami ay hilingin ulit na sumama or kung ano mang maibabahagi namin doon, willing po kami. In fact, yung amin hong report ay na-share na rin naman namin sa respective government agencies. And yung iba ho, in-acknowledge na rin naman na natanggap nila yung aming
report on the killings in relation to the drug war. In-acknowledge na nila at yung iba tinugunan na rin naman yung mga rekomendasyon. Sir, bakit po kaya hindi pa rin until now? Kasi I remember there was a UN report recommending that the government involves the CHR sa investigations nila, even sa drug war panel. May nagbibigay po ba sila sa inyong rason? Wala pa. Kasi hindi pa rin naman napag-usapan yan. Hindi pa naman nabanggit sa amin. Chairman, ano po ba yung role ng Commission on Human Rights ngayon sa Department of Justice ngayon? Decongestion efforts po yung gusto ng kagawaran para sa rehabilitated prison after nangyari mga riot incidents sa loob. Sumusuporta naman kami doon sa mga efforts on jail decongestion, not only of the Department of Justice but also of the other government agencies and NGOs. Dahil kapag habang tumatagal ang paglagi ng isang preso sa kulungan, lalo kung sobra na or malapit na sa kanyang twilight ng kanyang buhay, para siyang nadadagdagan ng parusa. Kaya sinusuportahan namin yung efforts ng pamahalaan para ma-decongest yung jails. Kasi nga, isa ring issue dyan yung pag-decongested, siyempre yung kondisyon naman nila na mamuhay ng disente sa loob ng piitan ay hindi matutugunan ng sapat. Ang sa amin naman, ang focus, although meron kaming efforts na may mga programa kaming ginagawa in support of jail decongestion, meron kaming tinitingnan ngayon na aspeto dun sa efforts on jail decongestion. Ito ho yung reintegration ng mga bilanggo na pagbalik nila sa komunidad, sa pagbalik sa pamilya, sa mga kaibigan, trabaho at komunidad. Alam naman natin na kapag ikaw ay galing sa preso, may stigma eh. Dala-dala mo yung stigma na bilang preso or convicted person. Wala kang babalikan eh. Wala kang komunidad na binababalikan. Wala ka rin trabaho. So yun yung gusto namin ma-address. Yung reintegration nitong mga preso, ng mga bilanggo sa komunidad. So for Chairman, kumusta po ba yung monitoring ng Commission nyo sa lahat po ng mga penal farms sa bansa? Kasi ang plano po ni Secretary of Justice Crispin Boy Remulla na gamitin na po yung mga penal farms ngayon simula ngayon dahil nag-issue na sila na hindi na pwede tumanggap ng due or ng mga bagong inmates sa loob at doon na sa mga penal farms sila dadalhin. Kumusta po kaya yung conditions ng mga penal farms based on the monitoring ng CHR? Yung patuloy pa rin naman ang pag-monitor ng Commission on Human Rights sa mga piitan, lahat ng mga places of detention. Bagamat kulang ho ang tauhan namin, hindi siya ganun kalawak na sabay-sabay na natutugunan yung pag-monitor. So pa isa-isa, although sa mga regions, ganun din. Kaya lang sa dami ho ng mga piitan, mahirap talaga siya. Pero so far po, ano po kaya yung mga penal farms na natutunan na natin? Hindi, siguro pwede kitang balikan tungkol doon yung mga detalye ng mga kulungan. Sir, on a different matter, meron ba tayong priority legislation na still bringin sa mga lawmakers natin, both on CHR operations and on issues related to human rights? Marami ho yung priority namin. Meron kami listahan ng aming legislative agenda na i-share na rin namin yan sa Kongreso. Pero ang ilan sa mga priority legislation na sinusulong ng CHR, syempre yung CHR Charter. Ito ay para tugunan yung kakulangan ng CHR sa tao at sa budget, palakasin ang kanyang mandato.
Pangalawa, yung National Preventive Mechanism Bill. Ito ay pagtugon naman sa obligasyon ng Estado sa optional protocol on the Convention Against Torture. Human Rights Institute, ano pa bang ano natin? Human Rights Defenders Bill. Dito sa Human Rights Defenders, we adopted two strategies. We siguro okay na yan. Siyempre yung comprehensive anti-discriminatory bill. Ano pa ba? SOGI bill. Kung maalala iba eh. Tinututukan din namin yung land rights. Ano to? Ano bill na nga yun? Public land. No. Public is doon sa anyway, pertaining to land use. Gano'ng kahalaga, sir, yung charter? Kasi siguro magandang bigyan ng focus kung ano ba yung priorities ng charter na yun at bakit kailangan ipasa siya? Yung charter, unang-una, yung pagdagdag ng sa organizational structure ng CHR. Alam naman natin na ang CHR is operating under one central office and 16 regional offices lamang. Kulang na kulang yung tauhan namin para tugunan yung malalayong lugar. Although sa ngayon, nagagampanan naman, kaya lang mas maganda kung magkaroon ng at least provincial offices. So kasama ho yun dun sa charter na bill na pinasa namin. Of course, yung financial resources ng CHR. Tapos yung mandato ng Commission on Human Rights on investigation. Alam naman natin na nasa saligang batas ang mandate to investigate was limited to civil and political rights violations. Layon nitong charter na to na isama na yung economic, social, and cultural rights. Kasama rin dito yung ikinlarify namin dito yung mandato namin with regard to legal services. So kasama na dito, isinama na namin yung legal representation as well as yung aming pinaplanong strategic litigation services. Ano pa ba ang Pero nandoon? hindi naman tayo hihingi ng prosecutorial powers. Hindi po. Wala Hindi kami humihingi ng prosecutorial power dahil sapat na sa amin yung legal services at kailangan lang klaruhin kung ano yung legal services na yun at mabigyan ng sapat na pondo at tauhan. Meron po ba kayong nakakausap sa Congress regarding sa charter meeting na yun, na may mag-usap po ba or meron na bang steps na to be taken this Congress? So far meron na, may nakausap na kami at meron na rin nag-express ng support. Sana tuloy-tuloy. Pwede po ba natin? Hindi ako familiar doon sa pangalan sila si Kong Abante. Si Congressman Abante, chairman ng si speaker din yata. Si speaker. Nag-express ng support doon sa charter bill. Parang your thoughts on the ICC na may latest development na nandiyan nga po ng government and Marcos administration na stop na yung engagement nila. Siguro sir, ano po yung thoughts niyo on that? And siguro moving forward, is the CHR ready to or willing to cooperate with the ICC approaches to your office? Consistent naman ang position ng Commission on Human Rights.
Last question. Consistent yung position namin dyan. We encourage the government to cooperate doon sa ICC. Bagamat, syempre, that's a decision to be taken by the leadership. Ngayon, kung kami ay hingin hingan ng tulong ng kung sino mang ahensya, handa po ang CHR makipagtulungan dahil ito may kasama sa mandato natin.